Muli po magandang umaga sa gabing ito sa mga alagad, sa choir, sa IT, at sa mga pasyente at mga tagasunod. Talaga po napakabuti ng Ama, hindi ko po akalain na ako po pala ngayon ang pasi. Subalit sabi nga po, hindi ka man handa, subalit kapag pinagkaloob siya ng Ama, wala kang itatanggi at titindig ka sa gitnang ito. Ngayon po, tatawag po ako ng mga magbabahagi kung ano na po ba ang nadaman nyo sa dakong ito nung kayo ay magtungo dito. Ang una ko pong tatawagin ang aking kapatid na hindi ko na po pakalan, lalapitan ko na lang po. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Nagpapasalamat po ako sa Ama, bagamat ako po ay hindi pa rin po talaga tunay na marami pa rin po talagang dapat na baguhin. Subalit patuloy pong pinadarama ng Ama ang kanyang pagmamahal. Nito pong dalawang mission po ng mahal na Apo sa Bicol, diyan po talaga ako doon po ako pareho nagkaroon ng pagdalisay. Nung pong unang nag-mission po ang mahal na Apo, yun po yung time na ano po ako noon, nilagnat po ako, tapos po nagkaroon po ako ng singaw dito sa ilong. Tunay nga po na napakahirap po na nagbabahagi dito sa harapan sapagkat pagkatapos mo pong magbahagi, talagang nandyan po agad ang kaaway upang ikaw ay subukin. Tapos po kasi po nung time na Martes po noong June 18, ano po yun may nakatabi po ako dyan na may nakatabi po akong bago yatang pasyente yun. Meron po siyang mga sa balat. Napakaano po talaga ng masamang espiritu sapagkat yung pong nandoon sa balat po nung pong nakahawak kamay ko na yun, kasi po parang ipidinalangin ko po na haplusin po ng Ama yung pasyente na yun. Pinasilay po sa akin na masamang espiritu talaga. Na yun po yung dito po sa dito sa ilong ko. So wala po ako pinagsasabihan na yun po yung sinarili ko lang. Tapos po, lumalaki po siyang ganyan. Wala po doon ang mahal na Apo. Tapos po sabi po naman, di ba, kahit po wala ang mahal na Apo, kahit hindi po tayo maanuhan ng bendisyon, basta po manalig at manampalataya, gagaling po tayo. Tunay nga po na napakabuti ng Ama sapagkat kung paano nga po ang mahal na ina ay ginagamit din sa katauhan ng kapatid po nating si Tita Maria. Bagamat wala po ang mahal na Apo, sa kanya po ako dumulog noon. Tapos po, ang ginawa po niya, hinipan niya po yung ilong ko. Tapos sabi nga, anak, panaligan mo. At ang kinin, wala. Purihin at dakilain po ang Ama. Bagamat hindi po ako nahaplos or po ng mahal na Apo, sa pananalig at pananampalataya po, nawala po yung nawala po yung pong magang-maga po talaga dito. Tapos napakabuti po ng Ama sapagkat nung pong week na yon, talaga pong sobrang sakit po talaga ng ulo ko dito nung pong kasalukuyan po na, yung pong parang yung ulo ko po na yan, parang yung ugat po na yan, para pong sasabog yung ulo ko sa sobrang sakit. Yung po pala, may mabuting layunin ng Ama sapagkat tunay nga po na kahit hindi po natin sinasambit ng labi natin, nalababatid po ng Ama ang nilalaman ng isip natin. Sapagkat minsan po, dumarating po sa isipan ko na, kasi nga po matagal po akong on and off po yung pang-amoy ko, madalas po yung wala akong pang-amoy. Tapos sinasabihan po ako ng mga ka-office mate ko, patingnan ko na daw po sa doktor yung sinusitis ko, baka nga daw po may iba ng Tapos po, iniisip ko, magkakapang-amoy pa kaya ako. Yun po yung iniisip ko. Napakabuti po ng Ama sapagkat noon pong Biyernes na yun na sobrang sakit po ng ulo ko, purihin at dakilain po ang Ama sapagkat kapalit po nung sobrang sakit na yun, ibinalik po ng Ama yung pang-amoy ko po na hindi ko po talaga nawala po ng mahabang panahon. Tapos po, nung sumunod na naman po na nag-mission ng mahal na Apo, nitong huli lang po na to, nung linggo, nag-LBM po ako.
sobrang ano po talaga na linggo hanggang Lunes po talagang sobrang ano po yung pag-LBM ko, talagang balik-balik po ako sa CR. Tapos po kasabay pa po nun yung anak ko na nagkaroon po dito ng maraming sugat. Di wala na naman po ang mahal na apo. Purihin at dakilain po ang Ama sapagkat muli po sa katauhan na ni Tita Maria na dinadaluyan po ng Espiritu ng Mahal na Ina. Yun po, sa pamamagitan pa rin po ng pananalig at pananampalataya na pumunta po sa banal na dambanang ito, hindi man po mahaplos ng mahal na apo. Yung ngayon po, yung pong sugat na napakadami po talaga dito po sa paa na yan hanggang dito po sa ulo. Purihin at dakilain po ang Ama. Ngayon po, tuyo na po yung mga sugat na yun. Kaya po lahat po ng papuri at pasasalamat ay patuloy ko pong ibinabalik sa ating Panginoon. Muli po maraming salamat po. Muli mapalad kapatid, sa madami mong pinagdaanan, sa lubusan mong pananalig at pagtitiwala sa Ama, hindi Kanya pinabayaan at nakamtan mo ang lubusang kagalingan. Ngayon po naman ang aking pong tatawagin na isang maghahandog ng isang awitin para sa ating Panginoon, si Nanay Mirna. Salamat sa Panginoon. Salamat po, Ama. Buhay ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Marahil, aawit na lang po ako, hindi na po ako magbabahagi. Kanina sabi ko kay Mother, Mother, parang gusto kong magbahagi tayong dalawa tungkol dun sa ating napanaginip. Pag umawit ako, magbabahagi. Aawit na lang ako. Ano kaya aawitin ko? Magbahagi na lang ako. Magbahagi na lang ako. Kanina, galak na galak lang ang puso ko. Ama, salamat po. Kasi kanina, nagbahagi si Mother. Noong isang araw pa yan, nagbabahagi siya tungkol dun sa kung papaano yung nakaraang dekada ng aming buhay nung kami inakay ng Panginoon sa dakong ito. Anak, nakatira kami dito. Totoo po yung binahagi ni Mother na yun na sa haba ng taon, meron po yata kaming 3 taon ba halos tayo, Mother? At si Mother ay mahigit 2 taon. O basta po. Totoo po yun. Pero bago ko ibahagi, ang gusto ko lang pong ipaabot sa inyo, sabi ko, Espiritu talaga. Si Mother, nagbahagi. Wala siyang alam sa binabahagi ng mahal na apo habang kami nasa sasakyan. Panay ang ganun niya, sabi niya. Dahil po kay Joan, si Joan po kasi ay bagong alagad. Ano po, si Joan? Ngayon, ito pong si Joan ay parang may gumagamit na. Kumbaga, inaano na po siya ng Espiritu. Yung parang nangyayari sa amin ng mga panahon na nandito kami nila, Mother. Ngayon, bigla pong nagsalita ang mahal na apo. Sabi po ng mahal na apo, kapatid, sabi niya, biglang ibinalik sa akin yung nangyayari sa amin, sa atin ng mga panahon na kayo nila, Mother, ay nandoon pa sa dambana. Sumagot po ako, sabi ko, mahal na apo, alam niyo po, pinananabikan ko po iyan. Ang sagot po ng mahal na apo siguro, mababalik lang sa iyo yun kung babalik ka sa dambana. Di ba? Sabi niya, kaya lang po. Hindi ko po inaayawan, ano po, sabi ko nga kay Mother. Kaya lang, sadyang ang Diyos may mga ibang kaparaanan, ano po, nagkaroon po ako ng 3 alaga. Talaga pong nung mga panahon na yun, inaabot po kami ng, dito na po kami nag-uumaga, 6, inaabot po kami ng alas 7. Diyos ko, Panginoon, nung mga panahon na yun, puspos na po ako ng Espiritu, pero
Hindi po ganun kaigting yung aking, kailangan po ikumpisal ko to sa Panginoon kasi habang nagpapakatotoo ko sa Kanya, unti-unting talagang dinudurog niya. Habang pinagwawagay-wayan ko yung katotoo, dinudurog niya po talaga. Ang panalangin po round the clock, hindi pwedeng may liban. Nako, hindi po pwede. Hindi pwede kaming matulog ng magdamag. Hindi namin naranasang matulog ng magdamag. Wala po ako ibig sabihin dito, kundi ang katotohanan lang po nilalahad ko. Yung pong alas 6, okay pa, matutulog ka pa lang. Subalit yun pong alas 12 ng gabi, parang kasarapan po ng antok, di ba anak? Naku po, kako Diyos ko, mananalangin na naman. Naku, nawa. Pagkadasal ni mami, antukin na. Ganyan po ang dinudulog ko, ano? Sa halip na idulog ko na naway, dumaloy pa at marami pang mensaheng mangyari. Yung ibig kong sabihin, yung kaibahan noon at ngayon. Dinudulog ko po talaga yan, si Mother Marisa na naway matulog na. Kasi po, pagkapanalangin, mangungusap na, aawit na. Aawit po, misa alas 4 na antok na po ako. Aawit. Tutugon po ang Espiritu sa baba, sa katauhan ng mahal na Apo. Patatawag po kami ng mahal na Apo. Doon sa tulay, papunta doon sa opisina dati na ngayon po ay tinitira ng kapatid na Rodi. Ganon po kaigting yung nangyayari ng mga panahon na yon. Hindi ko po alam bakit ito'y ibinahagi sa aking damdamin. Ganon din po kaming magkakapatid, kaming 4 na magkakapatid sa tahanan. Noong mga panahong pinalaya na po kami dito, ganun din po ang nangyayari sa amin. O tila yata, nauna po sa amin kasi pinahintulutan po kami ng banal na espiritu na manggamot ang kanyang banal na espiritu. Ano po? Thank you, anak. Kaya po, talagang nasabik po ako dun sa kaganapan na yun na halos di ka natutulog, nagbabahaginan kami magkakapatid, dun sa maliit na altar namin ay kung ano-ano ang nangyayari sa amin pagkagaling sa misyon, wala pong tulugan. Naibahagi ko po ito sapagkat ngayon po sa buhay ko, minsan sabi ko, parang nakakasabik. Yun pala yung awiting minsan lamang ako dadaan. Yun pala yung, sabi ko, mahal na Apo, yun po pala yung naisipakahulugan ng awiting yun na, ibig sabihin, minsan lamang siyang daraan. Yung ipinadama sa yun na yun na napakaigting, ay parang gusto mong ibalik. Subalit, kaya po pala kapag nagme-mensahe, madalas sinasambit, damhin mo at pahalagahan mo. Sadya pong ng mga panahon na yon, ang pinakapahinga po namin kapag tapos ng magpuri, doon po kami sa terrace. Doon po nagsasalimbayan ng mga bulalakaw. At yan si Mother ay naranasan ko pong kuryentihin ang ulo ko ng buwan po ba yon, Mi? Hindi ko po, mga kapatid, pasensya na po, paumanhin. Bagamati ilang tayo, kung hindi man lahat ay makaunawa, pagbigyan nyo na po ako. Parang kalooban ng Diyos ito sa akin. Siguro po, dahil nasisilayan ako ng Panginoon, nakaganon ako, nakikinig ako kay Mother habang umaawit. Subalit parang hinihila ko ng antok na sabi ko, Diyos ko, anong oras kaya matatapos? Alam niyo po ang ginawa sa akin ng Panginoon? Yung pong liwanag doon sa, dyan po sa banda na yan, para pong kinuryente yung utak ko. Sabi ko, Mami, napakasakit ng ulo ko. Parang pumasok sa akin yung, parang kinuryente ako ng, parang, siguro ginising ako ng espiritu para mapahalagahan ko yung kung ano yung nangyayari. Yun po. Naramdaman ko po mula nung kuryentehin yung aking utak ng espiritu ay parang ipinaunawa sa akin, bigyan mo ng halaga, pahalagahan mo ang pagtahan mo sa dakong ito. Nagbibilangan po kami ng bulalakaw na nagsasalimbayan. Ito po, pag humihingi si Mother ng bulalakaw, Ama, tatay, anak, tatay, sige na po, isa na lang po. Hanggang sa nalilibang kami, ikaw, ilang pahihingin mo? Nakakapito na po ako, okay na po ako. Di po ba, sabi yung bilang na 6 ay hindi raw po maganda. Meron po tayong isang kapatid, andyan po ba si kapatid na Nene? Espinola, wala po. Ito po si kapatid na Nene,
maging pag nasa simbahan po kasi kami, Diyos ko, kako, anak na Ana, yung sinag ng mahal na birhen ay nagpapadama sa akin. Sabi ni Nene, inosente po yun eh. Yung kung magsalita, ano yun, parang hindi ko nakita. Ngayon po, dito sa may terrace na to, na kung saan si Mami, Tatay, sobra pong puspos talaga. Sabi po sa akin ni kapatid na Nene, uy kapatid, ba't wala akong makita? Sabi ko sa kanya, pumikit ka kapatid, pumikit ka, hingin mo. Habang humihingi si mother na hinihingi niya sa tatay, humihingi siya ng bulalakaw. Makikita mo, baka dyan pa sa harap mo. Pinahirapan po talaga si kapatid na Nene kasi nararamdaman ko sa kanya, hindi pa siya gano'n nagtitiwala. Nararamdaman ko po, hindi siya gano'n nagtitiwala. Eh sabi ko po sa kanya, pumikit ka, namnamin mo, damhin mo, ilan ba gusto mong hingin? Ilan ba sa 7? 7 din. Alam niyo mga kapatid, napakadakita ng Panginoon. Haba ka kung nakasahod kaming gano'n, ikaw din. Huwag mo ipipigit yung mata mo. Hindi po siya pumipigit hanggang sa 1, 2, 4 na po, nakahingi siya ng 6. Ngayon po, dun sa pang-6 na yon, sabi namin, naku, parang hindi maganda yung bilang na yan, 6. Magsumakit ka pa, humingi ka pa sa Ama. Yun po, pagkatapos makuryente yung isip ko nung liwanag na sinasabi ko na yon. Di, nakikita ko po ang kapatid na Nene, mataman po siya talaga na humihingi pa nung 1, pang-7. Diyos ko, kako Panginoon, mag-aalasin ko na. Bigyan nyo na po si kapatid na Nene. Kasi pag alasin ko na, maya-maya, pag pinatawag na kami ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na po, di na kami talaga matutulog. Alam niyo po, doon siya naniwala kasi po, yung pang-7 ibinigay sa kanya, mag-aalasin ko bago kami ipatawag ng mahal na Apo. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Pagbigyan nyo na po ako. Napakabuti po ng Diyos kasi sabi ko, hindi ko naman masambit ng mahaba sa mahal na Apo kasi parang yung mensahe para kay kapatid na Joan dahil kumbaga siya ngayon yung pinadadamahan ng banal na Espiritu, si kapatid na Joan, na kung saan yung kaya nasambit ng mahal na Apo yung kapatid. Parang kasarap ibalik yung mga panahon na yon. Yun po, binahagi yung mga nangyayari dyan sa Metulay na yan, sila kapatid na Marlene daw po, yung mga anak ni Mama Mary, sila kapatid na bunso. Naramdaman ko po sa sarili ko yung pananabik, sabi ko, talagang kung pagninilayan ko, paano ngang mababalik yun? Siguro kulang, kailangan ganon, yung hingin mo talaga sa Panginoon, ibibigay talaga sa'yo. Kaya po, ibinahagi ko ito, nagalak po kasi yung puso ko kasi kagabi lang po yan ibinahagi ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo nung habang nasa sasakyan kami. Hindi ko po alam kung nagkausap ang mahal na Apo at si Mother. Na bakit po nung nagbahagi dito si Mother, yun din po yung kanyang sinambit, yung tungkol dun sa mga pagtahan namin dito, kung paano tinura ng banal na Espiritu, pagdatal ng takdang panahon, manaka-naka na lamang ako sa inyo'y mag-aalay at magtuturan at mangungusap. Kaya samantalahin daw po namin yung pag-aalay ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, totoong-totoo po. Ngayon po, sa totoo lang, kahit katabi mo ang mahal na Apo sa sasakyan, hindi mangyari yung gano'n na noon po kami pinagbabatahan, palaging may mensahe, palagi kaming pinatatawag. Ngayon po hindi na po nangyayari. Manaka-naka na lang po talaga. Kaya salamat po sa Ama. Hindi po kasi ako mapakali dahil sabi ng Ama, kung paano yung naging karamdaman mo, sabi ko, lagi mong ibahagi, subalit tumugot ka. Kaya po ito, atas sa akin na ibahagi ko kung paano pinadama muli ng Diyos sa akin, iisang Espiritu, kapag mabuti, mula sa mabuti, pag-iisang damdamin mula sa mabuti. Kaya po, itutuloy ko na po, Mother, hanggang doon na lang po muna bahagi sa aming nakaraang pagtahan dito, ano po, yung mga galak. Noong isang araw po na naginip ako, ito po, nasambit ko ng bahagya sa mahal na Apo. Kasi kaya naman po muling nagbalik sa aking gunitang ibahagi ko, narinig ko po si Mother ay nagbabahagi dun sa kanyang panaginip. Sabi nga po, minsan sa mensahe, narinig ko hindi lahat ng panaginip ay kaganapan o katotohanan o
Subalit ito pong panaginip ko ito, bago po kasi ako mahiga, napasulya po ang aking mata doon sa balita. Nakita ko po yung isang motor ay humampas po sa strip po yun. At yung pong motor ay nahulog, bumagsak at halos ay durog ang katawan ng nahulog. At nung pagtulog ko po na yun, siguro pagkatapos po ng panalangin sa alas 3, nanaginip po ako. Doon sa panaginip ko, hindi ko po alam kung kaninong tricycle yung sinasakyan ko. Ang kapatid na Alan at may dalawa pong alagad na kasama at hindi naman po si kapatid na Alan ang nagmamaneho at ang mahal na apo. Ngayon po, doon sa tutuntunin ng tricycle, mayroon pong malalaking PVC na ganito kalalaki, nakabigkis, bigkis po at nakasalansa ng mataas. Ngayon po, yung salansa ng PVC na yun na nabigkis-bigkis, doon po tatahak yung aming tricycle. Pataas. Damang-dama ko po na tumataas yung tricycle, tumataas, kasama po, parang tinitingnan kong gano'n ang mukha ng mga katabi ko. Ang mahal na apo, wala lang po, di siya kumikibo. Lulang-lula po ako sa panaginip ko. Sa madaling salita, tumaas na po yung tricycle, nandun na po kami sa, mataas na po ang aming inaabot. At ngayon po, doon sa taas na yun, kailangan kaming bumaba. At doon po sa pagbaba na yun, ay patarabisya pa rin po dahil nga po nakasalansan yung mga PVC na nakabigkis. Alam niyo po, sa panaginip ko, napakataas. Subalit po, pagbagsak namin sa lupa, nakatayo po kaming lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ano po ang ibig kong ibahagi? Sabi ko, mahal na apo, ano po kaya ang ibig sabihin? Panaligan mo, Eka, na hindi ako malulupagi, hindi ako, kumbaga kung paminsan-minsan ay may pinagdadaanan na parang nasusubasob ka sa hirap ng kalooban, mananatili kang nakatindig. Kaya po sabi ko, purihin ang Diyos. Pag ini-imagine ko po yung aking napanaginip na yon, pinupurit, pinasasalamatan ko po ang Panginoon. Mahal na apo, mahirap pong sambitin ito sa inyong harapan na ibahagi yung mga ganon at pasalamatan po kayo. Subalit galak po sa puso kong pasalamatan ang ating Panginoon maging sa panaginip kapag kayo po ay kapiling namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, talaga pong nandun yung kalooban niya na itindig ka. Pagbagsak po namin sa lupa ay nakatindig pa rin po kami. Sa taas na yun ay hindi kami nasaktan, hindi ako nasaktan. Ang mahal na apo ay nanatili lamang na tahimik. At pagkatapos po nun ay nagising na ako. Kaya po mga kapatid, maraming salamat po, Ama, sa pagpapaunlak na ako'y makapagbahagi. Bagamat nagpalundag-lundag ang aking pagbabahagi, yun po ang atas sa akin ng Ama, yun po ang udyok sa puso kong tupdin sa araw na ito. Muli po ay maraming salamat sa Ama, dahil yung panaginip ko na yon ang nagbunsod sa akin ng iba yung lakas, ng iba yung pananalig sa Kanya na hindi niya ako pababayaang malupagi, kundi patuloy niya akong ititindig. Maraming salamat po at muli ay magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po, Ama. Salamat, anak na Marley. Muli po, maraming salamat, Nanay Mirna, sa magandang ibinahagi mo sa amin na kinapulutan po namin ng aral. Ngayon po naman ang tatawagin ko upang maghandog ng alay na awitin ang aming kapatid na bunso. Meron po akong kaduwet, ano po. Dapat po siya ang, nung pa po niya sinabi to, nung isang araw pa, naalala ko lang kanina, sabi ko, anak, di ba sabi mo magduduwet tayo? Kaya ayon, sabi po niya, sige, nahihiya daw po siya at nandito na ang mahal na apo. Ba't akong mahihiya? Nervous na daw po siya. Sabi ko sa kanya, wag anak, andito kasama mo naman ako eh. Kaya po, aawit po kami. Nanay, may iba muna akong kaduwet.
Para po sa inyong lahat, ang aawitin po namin ay maganda po. Magandang maganda kasi talaga pong buhay na buhay ang ating Panginoon. God will make a way. Para po sa inyo. Siyempre po sa ating Panginoon, sa ating mahal na Apo, sa ating pong mga kapatid na sa internet. God will make a way when there seems to be no way. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the road in a wilderness, He leads me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Right the road away where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Manalig po tayo na God will make a way sa katauhan po ng ating mahal na Apo Conching. Ano man ang mga imposible ay magiging posible. Amen po ba? Manalig at magtiwala po tayo na may magagawa ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat sa magandang inawit ninyo, kapatid na bunso. Ngayon naman po, ang aking tatawagin ay si kapatid na Ana upang magbahagi. Maraming salamat po sa maganda niyong pagbati at magandang awit. Naku, mahal na Birhen. Ba't naman napakaingay ninyo? Happy birthday to me po. Salamat po. Bukas pa po talaga ang birthday ko. Very young po ako bukas. 40 years old na po ako bukas.
Apo kasi. Sabi po nila, life begins at 40. Parang hindi totoo. Totoo ba yon? Seryoso na po ako. Nais ko pong pasalamatan ng ating dakilang Ama, Anak at Espiritu sa pagkakataon na ito na kaloob niya sa akin. Bagamat bukas pa po ang aking kaarawan, nais ko po siyang pasalamatan sa lahat ng kaganapan sa aking buhay. Lahat-lahat na po, matamis, mapait, maasim, mapakla, lahat-lahat na po sa loob ng 40 taon. At nais ko din pong pasalamatan ang lahat na nagmamahal sa akin. Higit lalo ang mga hindi nagmamahal sa akin. Seryoso ko, tumatawa ka. Aawit na lang ako. Wala pa naman eh. Aawit na lang ako. Pag hindi ko po alam ang lyrics, tulungan mo ko, kapatid na bunso, ha? Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang walang salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko, ang ikaw ang siyang tanglaw. Maraming salamat po. Pasensya na po, hindi po ako sanay umawit. Muli po, maraming salamat sa iyo, kapatid na Ana, sapagkat talaga po napakabuti ng Ama, sapagkat sa lahat-lahat po ng pagpapala nating natatanggap, wala po tayong masabi sa Kanya kung hindi puro pasasalamat. Ngayon naman po, ang tatawagin ko po ang aking hinuhugutan ng lakas kapag
mayroon po akong pinagdadaan ng pagsubok sa aking buhay sapagkat sa kanya po nakikita ang katatagan at kalakasan upang ako ay lalong lumaban. Ang tatawagin ko po ngayon ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Salamat po sa araw na ito. Muli ay pinahintulutan mo na maghayag ng kagandahang loob at kabutihan na sa bawat araw ay aming nadarama, nakakamtan at tinatanggap sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay nag-aalay, hinuhugutan namin ng lakas sa lamin ng aming buhay upang patuloy kaming makalaban at ikipaglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat anak, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat sa bawat araw po na nagaganap sa bawat buhay ng sinuman, sadyang wala kang gagawin kundi pasalamatan at papurihan ng Diyos na sa bawat pagninilay, pagbabalik tanaw sa mga kaganapan bilang katauhan at kapag nasuri mo na ang hiwaga ng Diyos ay patuloy niya ibinibigay, hindi ka natutugot na siya sambahin, kamtin at tuwirang papurihan sa bawat araw sa kanyang ginagampanan sa ating mga buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po yung nasambit ko? Sapagkat sa bawat araw po sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sadyang napupunuan po ang aming isip at kalooban doon sa kulang na hindi namin masumpungan sa mundo ng tao. Amen? Batid ko po, nararamdaman nyo rin po yun. Bakit nga ba tayo naririto? Bakit ano nga ba ang ating layunin sa pagtungo sa dakong ito? Isa lang, mga kapatid, ang patuloy na madama na ang Diyos na buhay ay nakikipagtipan sa bawat araw sa ating buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw po na, kagaya po kanina, kung andito po kayo ng tanghali, ang banal na Espiritu ay naghayag ukol sa tapang at tatag ng pakikibaka na gaano man kakipot ang daan, suungin mo. Ano man ang dapat mong harapin, suungin mo kasama mong Diyos at hindi kanya pababayaan. Alam niyo po ba na yan po yung mga katagaan ng Diyos na patuloy na nakikintal sa aking isip at kalooban na sa bawat araw, sadya nga pong walang imposible po sa Kanya. Na minsan, bilang tao, sa kaisipang tao, maaaring talunin ng kalaban kapag dumaraan ka sa pagdalisay. Ngunit, ang pinakamalakas na tinig na sabi nga ng ating Panginoon, tumingala ka lang kung paanong nalikha ang langit at lupa ay isang hiwaga na walang makakapara. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At kapag ito po yung aking nasisilayan, sadya nga pong lalong mag-uumigting na kilalanin ng Diyos sapagkat paano nga ba nagagawa niya na lagyan niya ng kulay, lagyan niya ng bahaghari, lagyan niya ng lahat ng nakalagay dyan sa kalangitan na hindi siya nalalaglag. Hindi siya nalalaglag na wala namang humahawak. Amen? Ano pa kaya tayo? Amen? At mapalad po tayo sapagkat sa panahon po natin ngayon, alam niyo po, totoo po, ngayon ay naglilitahawan na ang mga kaganapan na masasabi natin na siguro naririnig niyo po sa TV, hindi na po ako magbabanggit ng anuman, ano po. Ibinanggit po kanina ng banal na Espiritu, siguro naririnig niyo sa TV, yung mga kaganapan na pangkabanalan man, na gawain, sapagkat may kasamang pangmundo, gulo lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung patutuo ng Ama. Ano nga ba ang totoo? At sino yung magiging totoo sa Kanya? Amen? Mga kapatid, yan po yung pinagsusumikapan po namin na madama na sa dakong ito, ang inandog po ng ating Ama sa katawan nating mahal na Apo Kunching, hindi lang po nangangaral para tayo ang tumupad, kundi mismo sa kanyang katauhan, tumutupad siya upang sa bawat pangangaral na inihandog ng Ama, madali nating masundan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nasuri niyo po ba ito, mga kapatid? Yan po yung napakatibay na panukala ng Diyos na sa dakong itong tipanan niya, hindi lang siya nagsasalita. Amen? Kundi siya'y gumagawa. At yan po yung paanyaya sa ating lahat. Huwag nating sayangin. Sapagkat, sino nga ba ang hindi magmimithi ng gusto niya kapag dumarating ka na doon sa kulang ka bilang tao?
Subalit lahat ng kulang na ito, lahat ng hinahanap mo na hindi mo kaya masumpungan bilang tao sa mundo ng tao, kayang ibigay sa iyo ng Ama. Buhay po bang Diyos? Bakit? Papayapain niya ang isip mo. Amen? At kung paano sinambit po ng ating mahal na Apo kanina sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nabibigyan lamang ng kaukulang pag-iisip na hindi marapat ang tao't natatakot sapagkat iniisip na nila yung hindi pa nagaganap. Amen? Amen po ba yun? Halimbawa po, may hawak ka ngayon, tama lang sa araw na ito. Subalit ang laman ng isip mo, paano kaya bukas, sa susunod na araw, samantalang hindi mo pahawak yung susunod na araw. Amen? Sa unang buhay, maaring isipin mo yan. Subalit ang paanyaya ng Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu bilang divine mercy, lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal, nahihirapan, sapagkat siya may hawak ng buhay sa kanyang mga kamay, nakasalali ang lahat. Buhay po bang Diyos? Sige po, mahirap po itong sundan, sapagkat wala ka nakikita. Subalit kapag naririnig mo ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na pinagiging dapat po niyang ipadama sa puso mo, ako ito, buhay ako, nasa tabi mo lang ako, bakit ka nag-aalala? Yan po mga kapatid, napakarami na pong patutuo sa banal na aklat, kung ating pong susuriin. Sa aking pagninilay po, kaya ganun po siguro kalakas ang kalooban ng bawat tinirang, sa kabila ng kawalan ay nakakalaban, naroon yung pinakain ng Diyos, pinakain ni Kristo ang 5,000, subalit ang dala lang ay 5 isda, at 2 isda at 5 tinapay. Paano yung nagkasya? Amen? Anong ginawa niya? Dumulog lang siya. O, magic ba yun? Para gawin na sumobra pa yung tinapay na mapakain sila. Dahil organize ang ating Panginoon, doon pa lang isang himala. Nang doon sa pista ba yun? O sa kasalan, sa kana, kulang yung mga inumin. Hindi pinangunahan ng Diyos. Si Kristo sinabi niya, huwag mo akong pangunahan babae. Kasi dahil nag-alala ang ina niya na hindi magkakasya kung ano yung dapat ipainom doon sa mga bisita. Subalit, nalagay po ba sa alanganin? Hindi, di ba? Mga kapatid, yan po yung panukala ng Diyos na hindi siya magpapabaya. At hindi po natin ito mararamdaman kung tayo hindi natin susubukang tanggapin at kamtin na siya yung gagawa sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, mahirap po itong labanan. Kapag nananahan po ang bilang pagkatao, mahirap pong labanan. Mismo ang sarili mo'y kalaban mo. Yung ibinubulong ng banal na espiritu sa isip mo na, kaya mo yan, anak. Sasabihin ng pagkatao mo, paano nga makakaya? Paano? Saan? Saan ako kukuha? Amen? Yun po yung kaagad na kontra ng isip ng tao. Kaya nagkakaroon po ng alalahanin. Doon pa lang sa, paano na kukuha? Parang ipinatalo mo na yung kayang gawin ng Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ano po yung paanyaya? Kahit ano po yung kaukulan na pinahintulot ng Ama na kamtin po natin, lagi po nating isipin yung pahayag niya at kataga niya na mahal ko kayo. Sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, araw-araw po sinasambit niya yan. Mahal ko kayo. Kapag yung kataga na yan ang mangingibabaw at mananahan sa isip at puso natin, yung pagmamahal na yun kasama na lahat. Amen? Kapag mahal mo isang tao, ayaw mahirapan. Pag mahal mo isang tao, ayaw mag-alala. Pag mahal mo isang tao, ayaw mangamba. So sino makapagbibigay nun? Ang Diyos lamang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po kaya itong bahagi ko? Sapagkat yan po yung nararanasan namin bilang mga hinirang. Amen? At alam ko po bilang mga, sabihin natin, tagasunod, nagmimithi na makipagtipan sa dakong ito. Alam ko mayroon din mo kayo mga pasanin. Amen? May mga pasanin po kayo na maaari makagulo sa isip nyo. Subalit, hindi nyo malabanan sapagkat baka hindi nyo naririnig yung bulong. Pakinggan nyo po yung bulong. At kung may bulong man ang Diyos at narinig nyo sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, panahanin po natin sa puso natin. At doon mararamdaman ninyo na ang pagsaklolo ng Diyos, hindi nyo man nakikita sa harapan, sigurado may gagawin siya sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Di ba kapatid na Edith? Purihin dakilan ng ating Panginoon. Totoo po yun. Sapagkat yun nga po yung buhay namin. Bawat araw, kabukat-bukat sa isip, sa puso, kahit anong gawin ko, alam niyo po, doon po ako nahihimalaan eh. Kaya nagsusumakit po ako, nagmimithi na sa bawat araw ay naririto, sapagkat ang banal na Espiritu nakikipagtipan sa dakong ito hindi sinungaling. Amen? Kapag dinama mo sa puso mo na nakipagtipan ka sa araw na ito sa banal na Espiritu, tanggapin mo na kung ano yung binigay niya sa'yo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Opo! Tanggapin mo na. At sigurado, hindi ka mabibigo.
sapagkat ang ating Panginoon, sadyang mahal na mahal tayong lahat. Mga kapatid, yan po yung nais ko pong ipanahan niyo po sa puso niyo. Yung nagaganap lang po sa aming mga alagad, sadya pong hindi mo talaga matawaran. Yung mga hiwaga at pagpapala na kung paano kami nakakausad sa bawat araw, wala namang nabago. Ano pong ang ibig ko sabihin walang nabago, ibig ko sabihin, isinuko na ang lahat. Walang hanap buhay, walang kahit na ano. Pero wala naman pong nabago sa aming ginagawa. Kumakain pa rin po kami ng tama. Amen? Sige po, magdilay po kayo. Ganun po pala kasarap paglingkod sa Diyos na yung paanyaya niya sa iyo na maging relax ang buhay mo, dahil siya ang pinaglilingkuran mo, ibibigay pa rin niya yung tama kung paano iniwan mo sa mundo ng tao, iniwan mo hanap buhay. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Takda-takda lang po yan. Hindi ko po ibig sabihin na maging alagad na kayo, kahit hindi po kayo alagad. Subukin niyo lang po na bigyan at ipagparaya ang inyong katauhan sa ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na siyang gagawa sa iyong pagkatao, mararamdaman niyo po ang sinasabi ko. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, masarap, sadyang napakasarap. Sabi ko nga, Ama, kung wala pong isang Apo Kunching na nagbukas diwa, naglinis ng kalooban, hindi namin mauunawaan ang ginagawa niya araw-araw ng Diyos. Amen? Hanggang ngayon siguro pusong pa rin si kapatid na Marisa. Amen? Kaya nga sabi ko nga kahapon, nang ako'y tinawagan po sa dakong ito, ayoko nang masayang. Sapagkat kung ibabalik tanaw ko ang mga pangyayari sa buhay ko at pinaghintulot ng Ama na hindi ko pa siya kilala at namatay ako, sa impyerno sigurado ako pupunta. Sapagkat ang puso ko'y punong-puno ng puot. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat may isang Apo Kunching na nakilala ako sa dakong ito, at tuwirang nagbukas na aking diwa, ginamit ng Ama upang luminaw ang aking puso. At salamat sa Ama, yung benepisyo na yon, nakakamtan ko na ngayon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang paanyaya ng ating Panginoon, na sa dakong ito, sa kanyang pakikipagtipan, hindi para lang tayo nakaupo, makinig, at pagdakay pag-uwi, alalahanin lang at wala tayong gagawin. Hindi po, kailangan nating gawin upang sa ating pagtupad at paggawa, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, lalo nating mararamdaman kung paano ang buhay na Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakadakila ng Ama, sapagkat minsan po, maaaring atasan ka na ito yung gawin mo. Subalit naglalaban ang katauhan mo, na paano ko gagawin, wala ako. Subukan mo lang na ipagparaya na gawin mo. At sisiguraduhin ko po sa inyo na kapag ginawa mo, ang kapalit nun doble. Buhay po ba ang Diyos? Ganun ang ating Diyos. Ganun po siya. Hindi po siya magbibigay ng alalahanin sa'yo, kundi kung paano kanya minimithi na ito yung kamtin mo, anak. Sigurado, hindi kanya matitiis. Amen? Kaya mga kapatid, alam ko po yung mga ngiti nyo na yan, may nagaganap sa inyo. Amen? May nagaganap sa inyo na nararamdaman nyo po yung sinasabi ko. Kaya sa bawat araw po, sa dakong ito, yan din po yung minimithi namin, bakit patuloy kami nakikinig. Sapagkat kung ang pakikinig po namin ay wala kaming pandinig, walang magaganap sa buhay namin. Amen? Subalit dahil may pandinig at nakikinig, may ginagawa ang Diyos upang patutuhanan niya na ang aming narinig ay totoo na siya yung gumagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat ang pasubali ng Ama, ito po, anak, aanhin mo ang makinig ka lang. Samantalang, ang kapwa mo hindi mo pinakikinggan. Amen? Hindi mo pinakikinggan ang bahagi ng kapwa mo. Subalit, yung naririnig mo, inaaral mo sa kapwa mo, subalit hindi mo ginagawa. Naunawaan niyo po ba? Alam niyo po, kahabag-habag po yung ganyang tao. Hindi siya nakikinig sa kapwa niya. Yung ibinabahagi sa kanya, pinakikinggan niya. Ibinabahagi, itinuturo niya, hindi niya ginagawa. Mali po yun. Amen? Ang gusto po ng ating Panginoon, kung paano po ang pakikinig, na siyang magbibigay buhay, magbibigay ng daan, na kapag tinanggap po natin yung sinambit ng Banal na Espiritu at nagkaroon ng kaganapan sa buhay natin, doon pa lang makikilala nyo, ang Diyos ang nagsabi sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya sa bawat araw po, yun po yung pinanabikan namin sa dakong ito. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Hindi maaari na hindi mo panabikan. Sapagkat
Sa tahanan pa lang, kung may ibibigay na pagninilay ang Diyos, alam ko nararanasan niyo po ito. Halimbawa, nagnilay po kayo sa tahanan niyo, may bahagyang espiritu sa inyo. Paano niyo ngayon makukonfirm na yun ay mula sa banal? Tumungo po kayo dito at sigurado, mararamdaman yung mula sa banal kapag ibinensahe na po ng banal na espiritu, sinasagot na po kayo sa mga pagninilay ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. At madalas po yung nagaganap. Araw-araw nagaganap yan. Kaya kapag kami nag-uusap, kaya kami nagsisigawan doon, dahil yung pinag-uusapan namin sa bahay, yung lahat na pinagninilayan namin sa sasakyan, minimimensahe ng banal na espiritu. Kaya ano pong sinasabi namin? Nakakatakot pag-usapan ng iba, nakakatakot maglibak sa iba, dahil nasa tabi mo pa lang ang espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung magsusuri po kayo, sa bawat pahayag ng banal na espiritu na nakikita niya sa bawat isa, kung ikaw ay ginawa mo yun, tanggapin mo sa sarili mo. Huwag mong tanggihan. Kaso lang po, umaaldag lang po eh. Pag pumasok, nasasaktan, ayaw nang pakinggan. Pero pag pinakinggan mo, sigurado, alam mong ikaw yon. Alam mong ginawa mo yon. Bakit ka magagalit? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, kami po madalas. Nako, minsan, isasample ko po si kapatid na Pearl. Madalas po, nasisigawan ko po. Patawad po kapatid na Pearl. Pag nagmamadali po ako, dahil ayaw ko po malate. Sabi ko, Diyos ko, isang oras na lang. Kailangan makapunta na ako sa palengke. Ihahatid ko pa yung bata. Bilisan mo kapatid. Ano po, nakatingin lang po yan sa akin. Sabi niya sa akin, Mother, mula ba sa Diyos yan? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi sa akin, Mother, mula ba sa Diyos yung sinasabi mo na yan sa akin? Sabi ko, bilisan mo kasi. Amen po ba yun? Alam niyo po, hindi po ako, sabi ko, sabi ko, pasensya ka na nagmamadali ako. Sabi ko, nagmamadali ako. Ay, sino ba may gusto yung ginagawa mo? Sabi niya sa akin. Ano po? Pagdating sa sasakyan, syempre, bilang pagkatao, sabi ko, Ama, patawarin niyo po ako. Sabi ko, nasaktan ko ang kapatid ko sa pagmamadali na gusto ko makatupad sa'yo. Tapos, ngayon tatanungin ako, parang inuyang pa ako. Sabi ko ganun. Alam niyo po, pagdating dito, magmimensahe espiritu, sasabihin ko sa kanya, Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kapag tama, kakakampihan ka ng espiritu. Amen? Kaya doon pa lang, pag uwi niyan, hindi ako iniimik ano po. Sabi niya, na nakikiramdam ako sa kanya, hihingi ba ako ng sorry o hindi? Tapos pag upo niya sa sakyan, pasensya na po kayo kanina. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, nakita ng espiritu, mahal niya ako. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po yung sample sa nagaganap sa amin. Totoo po yun. Ang hirap pong pakibakahan. Kapag nagdudumali ka para sa ating Panginoon, may nasasagasaan ka, mali din po yun. Amen? Madalas po yan, yung dalawa na yan, si Pearl at si Angel. Diyos ko po, Ama. Sabi ko, kaya salamat sa Ama, sapagkat wala ka na lang sasambitin, Panginoon, tulungan mo ako. Ama, bigyan mo ako ng lakas. Alam niyo po, yan po yung kaganapan sa aming mga buhay. Subalit lahat po yan, hinihingi ng kapatawaran sapagkat sa pagdudumali, minsan, mayroong nasasaling na mga nilalang na hindi naman nila sinasadya. Kundi ikaw may kasalanan, subalit ayaw mong aminin. Buhay po ba ang Diyos? Napagninilay ko rin po yun, kaya humingi rin po ako ng tawad. Kapatid na Pearl, patawad okay lang po kayon. Tapos babawiin ko, sabi ko sa'yo, mahal ako ng Diyos, tingnan mo kanina, kinampihan ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po yung mga kaganapan na simpleng kaganapan, subalit nagpapakilala ang Diyos dahil siyang tinutupad mo, hindi kanya pababayaan. Mga kapatid, yan po yung ngayon yung paanyaya ng Diyos. Bakit tayo naririto? Upang bigyan tayo ng payapang buhay. Amen? Kapayapaan ng isip, kapanatagan ng puso. Opo, tama yung sabi ng banal na espiritu. Ang daming pinagdaraanan, iba't ibang antas ng pahintulot na pagdalisay. Talaga pong kuyog po ang mga kalaban para kami tudlain, kami mga hinirang. Iba't ibang kaparaanan, sari-sari. Kapag tinipon, hindi mo alam kung paano. Subalit, bakit nakakangiti? Bakit nakakatindig? Bakit nakakapagsalita? Bakit nakakahakbang sa kabila na ang bigat-bigat na ng pinapasan, sabi ng tao? Subalit walang bigat na nararamdaman sapagkat ang banal na espiritu na tinanggap mo, kasakasama mo bawat araw na hindi mo nakikita, siya yung pumapasan at gamit lang yung katauhan. Buhay po bang Diyos? Di ba masarap? Wala nang sakit ng ulo, wala nang alalahanin, wala nang kinakamot ang ulo sa problema. Kundi
patuloy ka pa rin magmimiti na sabihin mong, Ama, salamat sa iyo sapagkat kung hindi dahil sa iyo, nasaan na kaya ako? Salamat po, mahal na Apo, na sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching at ng buong pamilya nagparaya sa ating Panginoon upang makatugon sa panawagan ng Ama at tayong lahat ay masikan. Kamtin po nating lubos at bigyan ng halaga ang pakikipagtipan ng Banal na Espiritu sa dakong ito upang ang panukala at layunin ng Ama ay ating masundan sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo Kunching na sa atin ay kanyang binigay. Muli po, magandang umaga sa gabi nito. Muli po, maraming salamat po, Mother, sa magandang ibinahagi mo na nakakuha na naman po ako ng lubusang kalakasan ng aking pang-espiritong sa pamagitan po ng aking mahal na, no. Ang lahat po ay inaanyayahan ng tumayo at maghawak-hawak na kamay para awitin ang